tayong mahaba na pin. Okay? Tapos, ito yung meron tayong magnetic pulse, electromagnetism. So, pag nagbabago yung nakapasok na pin yan, in and out, no? Kasi mangyayari dito, sir, itong pin na to, up and down yan sa loob. So, pag nag-up and down yan sa loob, okay? So, nagbabago yung milliampere ng feedback. So, yung feedback natin, gumagamit din ng 4 to 20 milliampere. Okay? So, nakikita nyo naka-tapered. Okay? So, yung sensor ko nakapatong dyan. So, kaya gumalaw, dito, bababa ito. Pag gumana naman, tataas naman. Okay? Kasi, kakanahan niya kasi, no? Papatungan niya yan. So, gaganyan yan. Gaganan. Siya magpo-push doon sa... Yes, sir. So, ayun yung magiging left and right niya. So, doon mag-compute na yung percentage. Okay? So, i-assume na lang natin na proximity. Kasi yung iba sir na unit, proximity yung nandito. Ibig sabihin, tinicheck nila yung distance. Okay? Yung ating distance is directly proportional sa milliampere. So, pag lumalaki ang distance, lumalaki ang milliamp. Pag lumilit ang distance, lumilit ang milliampere ba. Okay? So, ibig sabihin, kapag ito, nag-move sa kanan, sa kaliwa, ano mangyayari sa milliampere? Sumagat siya. Sumagat siya dito. So, ano mangyayari sa milliampere? Tataas. Tataas. 20. Kapag naman sumagat siya dito sa kanan, close to 4 milliampere. Okay? Yung ating gitna, yun yung 12 milliampere. Yung ating close to 20, ayun yung ating angle. So, positive percent. Yun naman, below 12, ayun naman ang Astern angle. Astern angle. Negative percent. Okay? So, kung nakagitna yan, so ito yung milliamp, approximately 12, so nakaganyan lang yung angle natin. So, pag nag-move ngayon dito yan, so ito ngayon yung angle natin. So, may 15 degrees tayo dito. Ito, maximum. So, ayan yung range na from here to here is yung 1 to 100% natin. So, pag nandito naman, sir, okay, dito naman yung angle natin. 15 degrees naman. So, ito naman yung Astern. Ito naman yung angle. So, minus 1. Okay, ito naman sa ito. Yung ating minus 1 to 100%. Minus 100% Astern. So, close to 4, close to 20 milliamp. Okay? Okay. Halimbawa, sir, nasira yung proportional valve. Nag-zero current. Ano ang magiging position ng inyong engine level valve? Nasira yung controller. Ha? Ano yung fail safe ng pump, sir? 10%. Or lock. Lock in position. Pag nawalan ko ng current, ano Okay. ang magiging movement? Close to... Kasi kung nawala current, almost zero. Spring force eh. Spring force. So, ibig sabihin, pupunta rito, less than 12 or 0 milliamp, less than 12 pa rin. Oo. Sasagat yung spring. Ano magbubukas? T to B, A to D. So, ano magiging movement ito? 100 pa rin, no? 100 pa. 100%? Yes, sir. Ano, sir? 100. 100% pa rin. It's yung facing. Okay? Kaya yung facing. Place it. Okay? So, pag nagkaroon kayo ng pump failure, tapos nakita nyo ng
feedback sensor. Okay? Kasi kapag ang feedback ninyo ay nagloko, magloloko rin ito. Bakit? Maghahanting yan kasi hindi niya mapunta yung steady position. Yan. Ibig sabihin, sir, kanina kung nawala ng current, almost zero, dapat itong astern ba yun, sir? Or ahead? Yung kung halimbawa nawala ng current? Pag nawala ng current, sir, ano na lang ang gagana? Spring na. Oo. Tulak niya dito. So, ang mangyayari, sir, is pag tumulak to, pin to pin. Okay? Okay. Ayan. So, yan yung mismo fail-safe natin. Okay? Mm. So, ito, sasagal doon. Which is, ito yung sumagal doon. Okay, sir? Tama pala yung sabi mo, sir, na mawalan yung MPC or yung feedback. 100 talaga pala ang kanya, sir, no? Kasi hindi na makakontrol yung proportional value. So, yung failure ninyo sa pump, ang kailangan nyo lang i-determine kung ang papalitan nyo ay sensor or proportional. Saan ba? Yun. Okay? So, yun lang yung kailangan nyo i-determine. Testing muna lang yun. Sa taas ng pump, yung nakita natin kanina dito. Ang indicator. Wala rin. Usually, walang nakalagay naman dyan na plus or minus. Okay, 15 and 15 lang. So, ay na lang maglagay pag nag-function test kayo. Kung alin din yung ahead angle at astern angle. Okay, kahit dito lang. Pakita ko naman tapos eh. Okay. So, pag nag-function test kasi, kailangan yung magpadala ng tao dun sa pump kasi kailangan nyo ito observahan. Tapos, yung sa inyong MOP, kailangan nyo rin observahan yung milliampere. Okay? Para titignan natin kung nagmamatch. Magmamatch. Okay? So, meron tayo troubleshooting dito, sir. The troubleshooting page and then HTS. Okay? Meron tayo yan, pump 1, pump 2, pump 3. Okay, sir? So, dito, sir, no?